Edukasyon sa Pagpapakatao 5, Quarter 1, Week 3 to Week 4. Milk Base. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay pagpapakita ng kawilihan at positibong saloobin. Hello kids! It's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. You can also follow my Facebook page, Teacher Frel TV. Welcome back, kids! Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay pagpapakita ng kawilihan at positibong saloobin. Sa araling ito, ikaw ay inaasahan na makapagpapakita ng kawilihan at positibong saloobin sa pag-aaral, pakikinig, pakikilahok sa pangkatang gawain, pakikipagtalakayan, pagtatanong, paggawa ng proyekto gamit ang anumang technology tools, paggawa ng takdang aralin at pagtuturo sa iba. Kumusta mga bata? Sa araling ito ay pag-aaralan natin ang pagpapakita ng kawilihan at positibong saloobin. Narinig mo na ba mula sa iyong mga magulang ang mga katagang, "Mag-aral kang mabuti anak, iyan lamang ang kayamanang maipamamana namin sa iyo." Kung hindi pa, ay tanungin sila kung sinabihan sila ng ganito ng kanilang mga magulang. Ayon kay Francis Bacon, knowledge is power. Sa Filipino, ang kaalaman ay kapangyarihan. Ano nga ba ang ibig sabihin ng salitang kaalaman o kaalaman? Paano nagkakaroon ng ganito ang isang batang tulad mo? Bakit kaya nasabing ang kaalaman ay isang kapangyarihan? Ano ba ang pagkaunawa mo sa salitang kapangyarihan? Ano-ano ang kayang gawin nito? Nais mo bang magkaroon ng kapangyarihan? Ang kaalaman o knowledge ay ang mga impormasyong taglay ng tao. Tinatawag din itong kabatiran o karunungan. Nakukuha ang mga ito sa pamamagitan ng pag-aaral o pagkakaroon ng karanasan. Marami na ba o malawak ang iyong kaalaman? Nais mo bang maragdagan pa ang mga ito? Ano-ano ang dapat mong gawin upang patuloy na mapayabong ang iyong kaalaman? Siyempre, ang dapat na gawin ng isang batang tulad mo ay mag-aral mabuti upang maragdagan ang iyong kaalaman. Ngayon naman ay dumako na tayo sa pagsasanay bilang isa. Mag-isip ng sariling pakahulugan sa kasabihang ang kaalaman ay kapangyarihan. Magtanong sa iba pang kasapi ng pamilya at ikumpara kung pareho ang inyong sagot. Halimbawa, pangalan ng sumagot. Tatay. Sagot na ibinigay ni tatay. Ang kaalaman ay kapangyarihan. Ito ang magiging susi ng iyong pag-unlad. Kung may kaalaman ka, magagawa mo ang lahat ng bagay. Hindi mahirap maghanap ng trabaho dahil sa taglay mong kaalaman. Ngayon mga bata, tanungin nyo ang kasapi ng inyong pamilya kung ano ang masasabi nila o ano ang maibibigay nilang kahulugan sa kasabihang ang kaalaman ay kapangyarihan. Dumako naman tayo sa pagsasanay bilang 2. Sagutin ang palaisipan o crossword sa ibaba mula sa natutuhan tungkol sa pagkakaroon ng kaalaman. Gamitin ang mga description upang matukoy ang kasagutan. Narito ang crossword. Unahin natin ang mga pahalang na description at susunod naman ang mga pababang description. Para sa unang bilang na pahalang, espesyal na kakayahan. Anong ibig sabihin nito? Tama! Ang espesyal na kakayahan ay kapangyarihan. Para naman sa pampito na pahalang, katuwang ng tiyaga. Anong ibig sabihin nito? Tama! Ito ay sipag. Para naman sa pangwalong pahalang,
Pagbibigay sa iba. Ano ang ibig sabihin nito? Tama, ito ay ibahagi. Para naman sa pangsyam na pahalang, pangarap. Ano ang ibig sabihin nito? Tama, ito ay mithiin. At para naman sa pangsampung pahalang, ang pagbabasa ng isang pagla, ano ito? Tama, ito ay lakbay. Ngayon naman sagutan natin ang mga pababang deskripsyon. Para sa pangalawang pababang deskripsyon, pagbibigay importansya. Ano ang ibig sabihin nito? Tama, ito ay halaga. Para naman sa pangatlong pababa, kasama ng salitang sipag. Ano ito? Tama, ito ay tiyaga. Para naman sa pang-apat na pababa, maghanap ng sagot. Ano ito? Tama, ito ay magtanong. Panglima, pagiging masaya sa pag-aaral. Ano naman ito? Tama, ito ay kawilihan. At para sa pang-anim na pababa, kabaliktaran ng negatibo. Ano ito? Tama, ito ay positibo. Para naman sa pagsasanay bilang 3, isulat o iguhit ang gusto mong maging sa hinaharap. Ilahad ang iyong mga gagawin upang matupad mo ang pangarap na ito. Halimbawa, ang aking pangarap ay maging doktor. Mga gagawin upang matupad ang pangarap. Upang matupad ko po ang aking pangarap na maging isang doktor, ay mag-aaral akong mabuti at magsusumikap na matapos ko ang aking pag-aaral hanggang kolehiyo. Kayo rin mga bata, mag-isip kayo ng inyong pangarap o mithiin nyo sa hinaharap at isulat ang mga gagawin upang matupad ang inyong pangarap. Para naman sa pagsasanay bilang 4, isulat ang tama kung ang nakasaad ay pagpapakita ng kawilihan at positibong saloobin sa pag-aaral. Isulat naman ang mali kung hindi. Una, nakipagtalakayan si Aiza sa kamag-aral na si Emily gamit ang cellphone. Pinag-usapan nila ang tungkol sa mga aralin. Ito ba ay tama o mali? Magaling, ito ay tama. Pangalawa, hindi sinunod ni Ruben ang payo ng nanay at guro na ipagpatuloy ang pag-aaral. Tuluyan na siyang huminto. Ito ba ay tama o mali? Magaling. Ang sagot ay mali. Pangatlo, itinuturo o ibinabahagi ni Marvin sa nakababatang kapatid na si Anchi ang natutunan niya. Ito ba ay tama o mali? Magaling, ito ay tama. Pang-apat, gustong-gusto ni Amara na maglaro ng teacher-teacheran. Pangarap niyang maging guro upang maturuan ang ibang bata. Ito ba ay tama o mali? Magaling, ito ay tama. At panglima, nagmamaktol o di kaya'y umiiyak si Biboy tuwing sinasabihan ng tatay na magsimula ng mag-aral gamit ang mga module. Ito ba ay tama o mali? Magaling, ito ay mali. Dumako naman tayo sa pagsasanay bilang 5. Magpasya kung gaano kadalas mong naipakikita ang mga nakatalang positibong saloobin sa pag-aaral. Lagyan ng check ang hanay ng iyong sagot. Lagyan naman ng puso ang mga minarkahan mo sa hanay ng minsan at bihira bilang tanda ng gagawin mo na ito palagi. Mga positibong saloobin at pag-uugali sa pag-aaral. Una, naglalaan ako ng tiyak na oras sa pag-aaral. Ang aking sagot ay palagi. Pangalawa, ginagawa ko at tinatapos ang pag-aaral at mga gawain sa pagkatuto kahit nahihirapan.
Ang aking sagot ay palagi. Pangatlo, inuunawa ko ang aking binabasa. Nagtatanong ako at nagpapatulong kung kinakailangan. Ang aking sagot ay palagi. Pang-apat, ibinabahagi ko ang aking kaalaman sa kamag-aaral o kasapi ng pamilya. Ang aking sagot ay palagi. At pang-lima, ginagamit kong inspirasyon ng aking pangarap kaya nagsisipag akong mag-aral. Ang aking sagot ay palagi. At para naman sa panghuling pagsasanay bilang 6, sagutin ang mga sumusunod ayon sa iyong natutuhan sa araling ito. Isulat ang letra ng sagot sa iyong kwaderno. Una, ito ay kasing kahulugan ng kabatiran o karunungan. Nakukuha ang mga ito sa pamamagitan ng pag-aaral o pagkakaroon ng karanasan. A. Kaalaman. B. Talento. C. Aral. D. Kapangyarihan. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter A. Kaalaman. Pangalawa, ayon sa sinabi ni Francis Bacon, knowledge is blank. A. Dream. B. Power. C. Life. D. Everything. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter B. Power. Knowledge is power. Pangatlo, ang mga sumusunod ay maaari mong gawin upang maipakita ang positibong saloobin sa pag-aaral, maliban sa patlang. A. Pagdadamot ng impormasyon o kaalaman sa iba. B. Paglalaan ng tiyak at sapat na oras sa pag-aaral. C. Pagkakaroon ng kawilihang gawin ang mga gawain. D. Pagiging matyaga sa mga aralin kahit na nahihirapan. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter A. Pagdadamot ng impormasyon o kaalaman sa iba. Pang-apat, madalas ipinagpapaliban ni Cindy ang pag-aaral kaya nakakalimutan na niyang tapusin. Ang gawaing ito ay patlang. A. Tama. B. Okay lang. C. Mali. D. Kahanga-hanga. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter C. Mali. Ang gawaing ito ay mali. At pang-5, ang pagiging masipag at matyaga sa pag-aaral ay magdadala sa katuparan ng iyong patlang. A. Pagtatapos. B. Pagyaman. C. Hiling. D. Pangarap. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter D. Pangarap. Tandaan, ang kaalaman o knowledge ay ang mga impormasyong taglay ng tao. Tinatawag din itong kabatiran o karunungan. Nakukuha ang mga ito sa pamamagitan ng pag-aaral o pagkakaroon ng karanasan. Mga bata, nasagutan niyo ba ang lahat ng mga katanungan? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayong natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!